Diretsuhan na po tayo mga Kadadis Frankie, Inday Okray, sikretong sinisira ang community ni Daddy Frankie. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga Kadadis Frankie, magbigay tayo ng opinion, reaction regarding po sinupload ni Brother BPM regarding po kay Inday Okray. Actually, ako supportive ako sa mga co-reactor ko dito sa social media. Okay? But napapansin ko lang po for me regarding sa ginagawa ni Inday Okray, hindi po talaga tama. Na sabi ko, yung ginagawa niya pambuburaot sa kanyang live, mag-mention sa pangalan, tapos ang tina-target pa niya yung pinakamatagal na support na sponsor ni Daddy Frankie punto por punto. Kasi alam niyo mga Kadadis Frankie, why na ganun katindi ang galit ni Inday Okray sa Arise Above International Group na pinangunahan ni Tita Honey, dahil po alam naman natin na during sa bangayan ni Inday Okray and Ansing na nagbigay ng tulong ang Rise Above International pinangunahan ni Tita Honey kay Ansing, sa grabe kasi doon sila kumuha ng purpose kung bakit tumulong sila doon sa grabe yung banat at pagda-down ni Inday Okray kay Ansing. Ang purpose nila doon hindi ibig sabihin na kinakampihan nila si Ansing. Ang purpose nila doon mga ka-idol, paano mapanatili ang community ni Daddy Frankie ng maayos. Kasi alam ng karamihan na si Inday Okray pinopromote ni Daddy Frankie, tapos ganung pang-ugali ang kanyang pinapakita sa social media. Sino ang masisira dito mga Kadadis Frankie? Yung po ang point ng The Rise Above International Group na pinunahan ni Tita Honey. Tapos mga ka-idol, while kung sino po ang mga pumunta sa live niya, kapag nakikita niya, nababasa niya against sa kanya mga ka-idol, minumura niya po ito mga ka-idol. Kung magbase po tayo, nakikigamit lang po tayo ng pangalan ng community, ay para sa akin, this is my opinion ni Kuya SMB, wag sana ganung way. Kung sa bagay, halimbawa, nangangapit bahay lang po tayo, nakikiupo lang po tayo sa ibang bahay, dapat nandoon yung respeto mo. Kasi we are reactor, nakikihirang na po tayo ng community, hindi ito ating community. Yun lang naman po yung point ni Kuya SMB. Yun lang po mga ka-idol, grabe na yung banat na mga ka-idol, na maraming mga dahilan. At gusto pa ito ni Inday Okray mga Kadadis Frankie, ito po ang tunay na dahilan na walang papasok na mga vlogger dito sa social media na tumungtong sa community ni Daddy Frankie. Hindi niya sinusuportahan po ito mga ka-idol. Ayaw niya. Bakit mga ka-idol? Dahil ayaw niya po na may kakumpetensya siya dito sa social, dito sa community of Daddy Frankie. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kung may mga idea kayo, please comment section below. Katulad kay Kuya SMB. Nandun ako sa live niya, sabi ko, nagre-react din ako kay Daddy Frankie. But iniba niya yung word na kahulugan, yung point ko doon mga Kadadis Frankie. Dapat may maganong way, i-welcome natin. Kasi unang-una, paano natin ma-spread ang pangalan, mapalawak ang pangalan ni Daddy Frankie kung ipagraramot natin ang pangalan ni Daddy Frankie? Hindi actually mga Kadadis Frankie, hindi po tama yung ginagawa ng pang-ugali ni Inday Okray na sabi pa nga ni BPM na word na makasarili. Why yung nagsabi Kuya SMB makasarili? Dapat mag-share, what we call this, wag ipagramot ang mga tao na kung sinong sinusuportahan nila. Ganun lang po dun mga ka-idol. Wag mong pangunahan, even kagrupo man yan, kung manunood sila kay Brother BPM, kung sino man po yun, kung saan sila manunood. Kasi ang mahirap kasi kay Inday Okray, parang kung sino mga kag-GC niya, mga grupo niya, gusto na talaga na what we call this, na siya ang mas magdesisyon, yung ganon. Actually mga ka-idol, hindi naman po yun masama. Basta gawin lang sa tamang pamamaraan. Ganun lang po dun kay Kuya SMB. Kung nandito siya para to protect tahan ang community ni Daddy Frankie, hindi ganung pang-ugali
ang kanyang gagawin. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ako, medyo nakaka-hurt na rin ako sa mga ganyan, pero bihib ako alang-alang sa kakatahimik ng community ni Daddy Frankie. While na na-open ito ni Kuya SME, dahil na-open din rin naman ni Brother BPM. While nagsibay pa nga, lagi akong sinasabi, nag-second demotion na rin ako. So hindi naman siguro masama na magbigay tayo ng opinion reaction regarding sa naging upload ni Brother BPM. So alam naman natin na nagkaroon kami ng hidwaan noon, hindi naman hidwaan kasi medyo tahimik naman, pero ang kanyang tira sa akin tapalikot, sa talikuran akong tinitira niya, hindi sa paharap. Yung ganung point mo ka-idol. Kasi marami na nakarating kay Kuya SMB na binabanatan ka ni Inday Okray sa patalikod, hindi sa paharap. Dahil yung point na medyo binalancing kong sitwasyon sa pag-aaway nila ni Ansing, punto por punto. Ganun lang po, yun din po ang mga dahilan mga ka-idol kung bakit sobrang galit si Inday Okray, the Rise Above International Group, dahil po dyan na medyo pumanig sila kay Ansing sa ginagawa. Kasi ang ibig sabihin, hindi kinakampihan si Ansing, binabalance ang sitwasyon para ikakaayos kay Daddy Frankie community na hindi si Daddy Frankie masira punto por punto. Kaya lang, iniba ng kahulugan, minasama ni Inday Okray ang pagkampi ng Rise Above International kay Ansing punto por punto. Ganon. Parang kasi ang point ko lang naman, kahit amang pusino, kahit mag-react, mag-ikot ko, kay Busi Bupir, si Ma'am Mamalu, balansi po ang sitwasyon. Kasi ang binabalansin po namin dito mga Kadalis Frankie, yung what we call this, sitwasyon na hindi masisira si Daddy Frankie. Wala kang karapatan, even biro man yan, na magmura ka. Kasi nandito tayo sa community ng mapayapa na hindi puro issue. Alright, ganun lang po dun. Kasi ang mahirap kasi kay Inday Okray, yung word na sisiraan ka ng patalikod. Kahit alam niya na kasampul nakikita ka na, mapansin ka na, dadalihin ka niyan, punto por punto. Yung ganun po siya. Yung point lang naman, ay wag naman ganun. Makisama po tayo. Sabi ko nga, kung positive man yung nag-comment, negative yung nag-comment sa'yo, i-accept. I-welcome mo. Dahil mga taong nanonood sa'yo, nagmamahal yan kay Daddy Frankie. I-accept mo kung sinong ayaw sa'yo. Dahil it means ayaw niya sa'yo. Intindihin mo yun. Unang-una, nakikigamit ka lang sa community ni Daddy Frankie. This community hindi sa'yo. Ganun lang po doon. Kaya wala kang karapatan kung if you are really love, care, Daddy Frankie community, hindi ganong pang-attitude ang ipapakita mo punto por punto. Naunawaan po ng karamihan. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Yun lang naman po ang point ko. Again, ang akin lang naman dito, sabi pa ni Daddy ni Brother BPM, mag-focus na lang po siya sa kanyang mga content. Wag nang tirahin ng patalikod ang The Rise Above International. Kasi sinisiraan po ang Rise Above International ni what we call this, yung si Inday Okray na yan. Ganun lang po dun mga ka-idol. Why na alam naman natin ang mga professional yung mula sa US group, tahimik na lang po sila mga ka-idol. Na pinangunahan po yan ni Tita Hani. Kasi ang purpose po ng Rise Above International, maging solido-pulido ang community ni Daddy Frankie na walang makakasira at hindi magkaroon ng bahid ng issue si Daddy Frankie, punto por punto. Ang nangyari, paano mga ISMB, na kapag against sa kay Inday Okray Live, minumura ito, binaburaot ito, punto por punto. Hindi po yan makakatulong for community of Daddy Frankie. Alright? Ganun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Again, hindi po ako galit, nagbigay lang ko opinion reaction kay Inday Okray sa aking observation, sa related din, sa ni-upload ng aking kaibigan na si Brother BPM. Kung iba lang ako noon mga ka-idol, na-content ko na, but I stop noon kasagsagan ng namin, na grabe yung banat niya sa akin sa premiere ni Daddy Frankie.
na naghumingi na ako ng apology doon, humingi na ako ng pakubaban ako doon, but iba ang yung banat nila sa akin. Inistop ako doon dahil para sabi pa nga ng iba, isipin mo na lang Kuya SMB for community of Daddy Frankie. Tahimik si Kuya SMB. So it means mga ka-idol, yung nandito si Inday Okray sa community ni Daddy Frankie, hindi yung love umiiral, kundi ginagamit lang ang community ni Daddy Frankie sa sariling kapakanan at sariling interest, punto por punto, kung ipagpapatuloy niya ang kanyang sariling mga ginagawa na hindi sang-ayon at hindi dapat karapat-dapat na pang-ugali na i-share sa publiko. Dahil si Daddy Frankie, na yung pag-iintindi, pag-uunawa, nakikihalubelo, nakikibagay, alang-alang mapangalagaan ang kanyang pangalan na hindi ito mabahiran ng any grounded issue sa kanyang ginagawa as a charity vlogger. Ganun lang po dun mga ka-Daddy Frankie. Again, this is opinion, this is reaction of Kuya SMB regarding po sa aking napanood dito sa social media. Actually, matagal ko na sana, iko-content ko na sana, kaya lang ay talaga na for community. While alam naman natin, si Brother BPM, kaya nga ko dyan kasi nga, hindi yan yung word sinabi niya plastic, hindi yan si Brother BPM, hindi yan plastic. Kung anong nakikita mo sa kanyang kaanyuan, gano'n din siya. Even sa pang-ugali. Kung ayaw niya, ayaw niya. Kung gusto niya, yung gano'n. Ganun lang naman po point mga ka-idol. Kung ang point ko lang naman, kung gusto mo talaga kaayusan, sagrado ang suporta mo kay Daddy Frankie, hindi ganun pang-uugali ang ipapakita mo. Alright? Ganun lang po dun. Sabi pa is, lawakin mo yung pag-uunawa. Lawakin mo ang yung pag-iintindi. Dahil nakikitira lang tayo sa community ni Daddy Frankie, hindi ito sa atin. Okay? Ganun lang po dun mga ka-idol. Sabi pa dito mga ka-idol, dati yan sa ka-business, yan, nakadikit yun, the end of sinisiraan si ka-business, sinumbat mga naitulong kaya gulat nang makita ko na kay Daddy Frankie wag siya tiwalaan, dumikit para lumakas views niya, ganyan yan, toxic sa grupo niyan, now yan, my God, sinisira ka, oh my God. So, ano na lang dito po mga ka-idol, magano na lang, balansin na lang ng sitwasyon. Kasi wag naman. Kung ganito man ang mga ka-idol, nakaraan is nakaraan, mali natin nagbago na. Alright? So ang point lang naman, kung ano ang mga ugali mo doon sa before mo, wag mo na dalhin sa community ni Daddy Frank. Okay? Ganun lang po doon mga ka-idol. Kasi kung dalhin mo ang panunumbat mo doon kay ka-business, ay yari ka na dito si Brother BPM. Maraming mga reactor ni Daddy Frankie to defend him. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ibalance ang sitwasyon. Wag mong pairalin, kayabangan mo na, dito ako kasi marami kong grupo, marami supporters ko. Take note this, Inday Okray. Ang grupo mo na yan, nakuha mo yan kay Daddy Frank community. Hindi yan sa'yo. Kung itolerate nila yung kamalian mo, nandito sila hindi para kay Daddy Frankie. Nandito sila para sa'yo. Alright? Nandito tayong lahat for community. Lagi kong sinasabi, pangalawa lang ang aking channel, priority kay Daddy Frankie channel. Okay? Dahil nakikitulog lang si Kuya SMB. Nakikiupo lang si Kuya SMB. Nakikiiniw lang si Kuya SMB ng aking kapitbahay. Hindi to sa akin. Alright? Sana maintindihan ng karamihan. Kung totoo man po yan, kung ano man ang mga the past mo, okay. Kasi ang tao nagbago naman, nagbabago naman, ika nga. Pero wag mong dalhin dito sa Daddy Frankie community. Kung ano ang pinakita mo nung panunumbat sa ka-business sa mga naitulong mo, wag mong dalhin dito. Katutal, kung ano man ang naibigay sa iyo ni Daddy Frankie,
Hindi yan hiningi ni Daddy Frankie. Kusa mo yan binigay punto por punto. Sana naman, sabi ng karamihan, kung may promote ka man ng founder Daddy Frankie, wag sana na pairalin mo rin yung kabastusan mo sa bunganga mo during your live. Kasi ang nanonood dyan sa'yo, community, mga anak, mga supporters ni Daddy Frankie, na nakikigamit ka lang. Ganun po dun mga ka-idol. Sabi pa nga dito mga ka-idol, good morning. Apakaganda ng reaction mo according po to sa mga support ng ibang supporters. Well, ating mga ka-idol, sabi pa nga dito, na-relate to na parang na-compare tuloy ang ngayon. Baka sabi pa nga ng karamihan mga ka-Daddy Frankie, ay naku, iwasan na medyo dumikit si Inday Okray. Baka kung anong nagawa doon sa ka-business, baka gawin din panunumbat kay Daddy Frankie kasi marami siyang natulong. Ay naku, kung sa tulong man malaking impact kasi mauswerte nga niya kasi kung sa tulong kunti lang po yun mga ka-Daddy Frankie. Yung pinopromote ang pangalan niya, pero pinopromote siya ni Daddy Frankie. Tapos ang kanyang live is pambabalahura. Yung kanyang live pambabastos sa mga against sa kanya ay hindi po yun maka-Diyos, hindi po yun maka-Daddy Frankie. Kasi alam niya, respeto na lang kay Daddy Frankie. Yung nanonood sa kanya, na lahat yan, nagmamahal kay Daddy Frankie. Right? Ganun lang po dun mga ka-idol. Ulitin ko, I am the reactor. Nagbigay lang opinion regarding po sa aking napanood, sa aking brother BPM tungkol po kay Inday Okray. Alright? Ganun lang po dun mga ka-idol. Sana lahat respetuhin na lang po natin ang kanya-kanya nating opinion. Alright? And then, sabi, I really do not trust that Okray. Be careful si Daddy Frankie in dealing with her. Why nakakaganyan si kasi nagbibigay si Inday Okray. Yan, nagbibigay. Sana, kung ano man ang mga naibigay nagawa niya doon sa ka-business no nakaraang kanyang community. Ang point lang naman, hindi ko nabig sabihin na si Inday Okray. Ang akin lang, wag dalhin dito. Alright? Kasi itong community sa mapansin, why nandito si Kuya? Kasi nandito yung word na nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Yung ganun. Sabi pa nga nila, tama po kung tumulong, wag na manira, pakikasa pagtulong na dapat gawin. Ito po ka-idol. Kasi napapansin ko lang po, nakarating na rin kay Kuya SMB, si Inday Okray sinisira ang patalikod. Hindi siya paharap. Kasi kung paharap, maraming aayaw sa kanya. Patalikod po ang kanyang tira, punto por punto. And of course, kaya po mga ka-idol na sa panahon ng bangayan nila, mas nabawasan yung nagalit kay Ansing dahil sa kanyang ginawa. Doon po lang naman. Hindi nang sabihin doon na kinakampihan si Ansing. Ang lang dito, yung sitwasyon na hindi masira. Binalansa ang sitwasyon na hindi masira si Daddy Frankie. Doon lang ang purpose noon. Alright? Sana maunawaan ng karamihan. Okay. Sabi pa nga dito, yung pinatulan niya si Ansing sa harapan ni Daddy Frankie ay di maganda. Kuya SMB, I agree. Hindi talaga. Alam niya, bastos si Ansing. Gusto niya, ugali niya, bastos din. Yung ganun. Alang-alang lang sa respeto na lang. Doon tayo magbase to respect Daddy Frankie. Yun lang po. Doon lang po tayo magbase. Alam natin si Ansing ganun. Ansing, lahat na lang ng mga not good person na sa kanya. Kagaya ng manggagamit, tuso. Alam natin, ganun siya. Pero wag naman, sabi, gawin natin uli dito i-recall, wag naman yung papatulan natin. Hanggang kulong A lang tayo. Wag tayo pumunta na sa kulong B. Kasi sa kulong B, iba na po yun. Malala na po yun. Sabi pa nga nila, mas malala na tuloy si Inday Okray kaysa kay Ansing. Alright? Yun ang sabi nila. Okay? Ganun lang naman po din mga point ni Kuya SMB. Sabi pa nga dito, yung iba kung makapaghusga wagas, hindi pa nila alam kung sinong tinutukoy. Sabi pa nga dito, tama talaga yung inahinala ko, sir. Nagtataka ako, noon nandyan si kay Daddy Frankie yan, babae yan. Diyos ko, magulo yan, pati bali beneficiary noon ng KBO pinatulan. Comment lang.
Binasa ko lang sabi pa nga doon, tutuso yung nag-away sila ni si Ansing, yung bunganga niya mabilis, ngawa-ngawa. Ansing kung vlogger siya. Totoo po yung mga ka-idol. Lalong-lalo na pinopromote ang channel niya. Ito pa mga ka-idol, ito pa. Ising ko lang dito. Ulitin ko po, umuwi, siya dito, nag-apology. Nag-premiere siya dito, apology. Kaya nag-video sila ni Daddy Frankie, nag-apology. Tapos hindi muna na-upload ni Daddy Frankie. Tapos umuwi doon sa Japan. Pag uwi sa Japan, grabe pang balahura doon mga ka-idol. After niya pagbalahura doon, in-upload ni Daddy Frankie yung kanyang pag-apology. Kaya pa sabi pa nga, pinaikot-ikot lang ang tao ni Inday Okray. Dapat kung real, kung totoo yung yung apology mo sa nangyari, dapat alam naman ng karamihan nga bago ka umalis ng Japan, nag-apology ka, bakit nang balahura ka doon sa Japan? Hindi ba yung ganun? So it means hindi acceptance. Sabi pa nga tuloy ng karamihan, may ugali si Inday Okray. Wag naman. Wag mong pairalin Inday Okray yung ganung ugali dito ka sa social media. At saka wag mong pairalin din na maraming supporters mo, marami kang GC. Ganun lang po doon. Kasi hindi ka talaga magwawagi po dyan. Alright? Nandito tayo not for your groups, nandito tayo the community of Daddy Frank. Kaya nga po mga ka-idol na grabing galit ni Inday Okray sa The Rise Above International dahil po parang pinapanigan kasi binabalanse kasi kahit pagsusumahin natin, mali ni Ansing at may mali din si Inday Okray. Ang problema kasi doon mga ka-idol issue na yan, hindi tinatanggap ni Inday Okray ang kanyang magkakamali. Tapos nilibel pa niya ang ugali ni, alam natin na medyo may something si Ansing, parang nilibel niya ang kanyang sarili na alam naman natin na sana wag ganung way, dahil alang-alang malang sa pangalan ni Daddy Frankie na nakikigamit ka at pinopromote ka. May ganung si Daddy kahit sa team ni Daddy Frankie, may ganun bang pang-ugali na pinapakita ni Inday Okray? Di ba wala? Ganun po mga kaida. Ang lang naman doon is respetuhin na lang po. Okay? Sabi pa nga dito, halata naman palaaway nung pinatulan niya ni Ansing sa harapan ng mag-asawang Daddy Frankie. Nanginginig na doon si Rochelle, but Inday Okray hindi tumigil talaga. Akala niya lahat matutuwa sa kanya kasi alam niya maraming galit kay Ansing. Akala matutuwa sa kanya. Agad ako nag-live noon Sabi pa ganito, para sa akin sa mga reactor ni Daddy Frankie, CVP ang gusto ko mag-react direct to the point. Paligoy-ligoy. Yung po mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Sabi pa dito, yan kay Ka-Business, isa sa mga reactor ni Ka-Business, ninira niyang hanggang namatay yung tao. Ay, grabe siya. Huwag ganun. Baka balang araw isumbat mo yung mga naitulong mo kay Daddy Frankie. Wag naman ganun. Alam ko may siguro may naiwan pang kabaitan yan si Inday Okray. So wag naman ganung way. Wag kang maging kampante na maraming supporters mo dahil nandito kay Daddy Frankie. Marami tayong mga reactor dito. Hindi lang si SME yung mga dito. Hindi lang si Brother B. Marami po tayo. Mga outsider, marami pa nagkukutin kay Daddy Frankie. Kaya wag mo silang pagbawalan. Basta hindi masama lang ang kanilang ginagawa. Walang problema po yun. Kasi lahat ng matay, we are free to react, magbigay ng opinion sa ating napapansin, sa ating natatanaw. Okay? Sabi pa nga dito, tahimik ang community ni Daddy Frankie, sana naman wag nyo gayahin ang kalingap na payabangan kung sino matalin at malakas. Kaya nga ito itong isang kong hinahangaan, dati tahimik ang mga sponsor nila sa na tumutulong. Kaya ang problema mga ka-idol, tinitira sa patalikod ni Inday Okray ang The Rise Above International na pinangunahan ni Tita Hani.
Sabi maya-maya, bakit pabarangay lahat ng comment negative sa kanya, pero uy, hindi masama sa tao, hindi okay mag-accept ng pagkakamali. O yung word na accept, mula sa yung kabuturan ng iyong puso. Huwag yung apology na hanggang bunganga lang, pero deep inside, hindi mo pala tanggap. Alright? Hindi ko po pinanood now si Inday Okray basta hindi ko gusto ang pasmadong bunganga niyo. Marami ang didismaya kay Inday Okray dahil sa kanyang bunganga na grabe mamburaot ng mga taong against sa kanya. Dapat i-welcome niya kasi lahat niya kahit ayaw sa kanya, nagmamahal yan kay Daddy Frankie. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB. Palagi nang sinasabi sa video niya na may garapata, yan pala sa ang garapata sa community, Daddy Frankie mapanglait. Use po mga ka-idol. Hindi po yung tama kahit sinasabi yung biro, yung tawa niya, tawang yung word sabi pa niya plastic daw. Ayun ganun, wag naman. Kasi yung word, isabay mo sa hangin yung biro mo. Wag yung padalos-dalos. Para sa iyo biro, pero sa iba ang pag-iintindi. Okay? Sabi pa nga dito, sabi nga ni Idol, ginawa na niya, kilala ka business, magagamit yan, siniraan niya ang ka-business, daming naniwala sa taong yang galing manira. Ganun lang po mga ka-idol. Kaya sabi nga, ingat-ingat ang Team Daddy Frankie kay Inday Okray, according sa mga commentator natin. Dahil magaling lang dito lang siya para makakuha ng tensyon na makakuha ng mga supporters. Pero balang araw kung anong ginawa kay ka-business, yun din ang gawin kay Daddy Frankie. Kawawa si Daddy Frankie. Again, huwag kayo agad-agad maniniwala. Basta nakikita natin na may determinasyon, porsigido, matulungin, sincere, concern si Daddy Frankie tumulong, go and fight tayo. Huwag tayong maniwala sa mga anik-anik na mga kababalagan na ginagawa ni Inday Okray. Huwag tularan. Alright? Ganun lang po dun mga ka-idol. And then, Mika Love shoutout din, bakit naman ganun si Inday Okray? Nakakalungkot naman. Yung po, kasi po mga ka-idol, sabi pa nga, ako matagal na rin kay tahimik. Ako walang alang din sa katahimik community. Why na-open to ni Kuya Esme? Kasi total, na-open naman ni Brother BPM. Na-open ko na rin to dito sa aking premiere. Okay? Sabi pa nga dito, ayan na nga sinasabi ko. Before Daddy Frankie, she was with KBO, ka-business. So beware, o iwasan. Oo, marami pong mga ka-idol na umayaw kay Inday kasi maraming naniwala sa kanya, siniraan si ka-business. Naniwala ako ngayon gagana dyan kay Inday Okray noon sa harap ni Daddy Frankie. Nakipagbangayan siya kay Ansing, wala prino ang bibig, hindi niya iginalang si Daddy Frankie at si Aling Rochelle. Opo. Ibig sabihin, para sa akin lang, hindi yun edukadong tao. Kasi if you are professional, makokontrol mo, gaano ka man ka, gaano man ka gigil yung galit mo sa tao. Kung edukado ka, hindi ganung ugali ang papakita mo. May word na control. Punto por punto. Alright? Ganun lang po dun mga ka-idol. Sabi pa nga dito, nandun na yung kay Blues na ka-business, pero pati pa diferensya nung tao pinatulan niya. Di ba? Dito natin masusukat mga ka-idol na may problema kay Inday Okray sa pang-iisip. Kasi kung wala siyang ganung problema, hindi siya ganung way paano patulan si Ansing, at paano rin siya mag-react sa mga taong during sa kanyang life, pambabalahura, kasi hindi po yung tama mga ka-idol. Sabi pa nga ni Brother BPM is papansin. Okay lang magpapansin, hindi man yung problema mga ka-Daddy Frankie. Yung papansin na makaangat sa sarili mo. Yung papansin na wala kang inaapakan tao. Ganun sana. Alright? Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog.
Sabi pa nga ng iba, yes, si Inday Ocray galing sa kabisis, nasira lang dahil sa isang beneficiary na sinabihan niya ng di maganda ngayon nung niresbakan siya, nagalit. I-observe si Inday Ocray. Oh, self-perfect, ingat kayo dyan. Sabi pa nga, wag mong gawin sa iba kung ayaw gawin sa'yo. Kasi kung gawin mo yan sa iba, baka dubli pa ang gagawin sa'yo. Alright? Ganun lang po yung mga ka-Daddy. Kung sino yung mataas ang views, nandun siya doon. BPA, kala ko kung sino siya. Magpasalamat na lang po siya. Again, si Daddy Frankie, wala namang sinasabing inayawan niya. Kung if you really want na mag-react, na gamitin si Daddy Frankie, wala po yung kay Daddy. Kung wala problema yan kay Daddy Frankie. Ang importante, maayos, sagrado, pulido, na hindi mo sinisiraan ang iyong pagko-content kay Daddy Frankie. Kahit yung video niya, kung ano mo, okay lang din kay Daddy Frankie. Kaya lang ako, hindi ko sometimes napapanood ako kay Daddy Frankie video, sometimes saglit ang mga ano lang naman, mga main ideas lang naman ang pinapano ko. Kasi nakakaya rin kay Brother Daddy Frankie sa kanyang video, mag-react na lang tayo kasi may reactor. Ganun po mga kaidol yung point ni Kuya SM. Sabi pa nga dito, first time ko manapanood siya with Daddy Frankie, that time nag-away sila ni Ansing, pero yung sabi niya magkano si Ansing is super nakaka-disappoint. Talaga. Akala niya siyang may-ari ng mundo. Akala niya siyang may-ari ng buhay ng tao. Nakapagsabi, magkano ka ba? Diba? Kaya, ganun po siya. Not good. Napanood ko yan in the Okray, nakikoment, may napansin lang sa kanya. Kaya di ko na siya pinapanood. Oo yan dati kaya ka-business, yung kalaban ni Jonathan, pinabarangay niya. Si Jonathan, din nilait din niya tulad ni Ansing, mga kalawang ng may mga community, dapat wag na sila makisali. Sa mga maikling malaking vlog, gumawa na sila ng community nila. Ganun lang po dun mga kaidol. Kasi napapansin ng karamihan, mga lalo yung mga maliliit na reactor na lalo yung magkagrupo niya, mula mismo sabi niya, suportahan niya. O kakala niya na siya lang yung mga tao. Tingnan mo yung mga ka-Daddy Frankie, yung mga bagong reactors dito, yung mga views nila, kasi yung kanilang mga sinasabi may punto, hindi yung sinusuportahan ka ni Daddy Frankie, pinupromotan yung channel. Pero naman, kapag pasukan ka naman ng nagla-live, grabe naman yung banat mo sa pandi-disappoint ng ibang tao, panduyurak ng ibang tao. Hindi po yung tama. Kasi Daddy Frankie is a charity vlogger. Tapos ikaw, ganun ugali mong pinapakita mo. Hindi kayo fit. Hindi kayo fit na maging partner. Ganun lang po dun mga ka-Daddy Frankie. Sabi pa nga dito, noon pa ako nagpadala nga, wag magtiwala kay Okray, ganyan din ginawa kay ka-business. Tama po yan, Sir Buster. Tirahin kasi business. Yun po mga ka-idol. Na ang inaano lang dito ng mga diehard supporters, lalo the Rise Above International, Tita Honey, hello, na baka balang araw masira si Daddy Frankie kay Inday Okray. Masira ba si Daddy Frankie kay Inday Okray? Yun ang iniwasan ng The Rise Above International. Kasi sabi pa ni Tita Honey kay Kuya SB, 15 years sila sinusuportahan si Daddy Frankie kay Daddy Frankie, mga programa na ginagawa na tumulong sa ibang tao. 15 years na hindi sila nagrereklamo. Alright? Tapos Rise Above International, kinakalaban ni Inday Okray. Na siguro na feel na, I'm brother actor, supporter, sponsor lang kayo. Di ba yung ganung way? Wag naman. Respetuhin mo yung mga sponsors ni Daddy Frankie, wag mong awayin. Yun lang po dun. Even you are reactor, wag ganung way. Ibalansi ang sitwasyon na hindi ka makapang-apak ng tao, na hindi mo mabastos ang ibang tao. Kasi ang maano dito mga ka-Daddy Frankie, masisira si
si Daddy Frankie na malamlaw. Again, ang mission lang naman ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan para maging solido-pulido Daddy's Frankie community sa tulong po ninyo mga ka-Daddy's Frankie. Basta nakasatwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay kayong lahat and I love you all. Again, this is my opinion, reaction, because I am a reactor. God bless, mabuhay, and of course, mega love shout out, Tita Honey, and of course, your groups na patuloy sumusuporta kay Daddy Frankie. Mabuhay kayong lahat, and I love you all.